Ngayon, ang tanong, asan yung CCTV? Sabi ni Aplaska, wala niyang footage. So that is consistent sa sinabi po ninyo, Jinggoy, na itago, hindi para maging ebidensya, kundi talagang itago. Di ba? Para walang ebidensya. Hindi itago para may ebidensya, kundi itago para walang ebidensya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, malinaw ang conspiracy sa buhatan mga kababayan ng mga Duterte senators. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito ngayon ang report ng DCRH. No CCTV footage capturing OSAA Marines during Senate shooting. Inamin mismo ni Aplaska, yung head ng Senate Sergeant at Arms. Malinaw na sa buhatan, mga kababayan. Wala kaming mahanap na kuha ng mga galaw ng OSAA. The acting head of the Office of the Senate Sergeant at Arms said no CCTV footage has been found showing the movement of Senate security personnel and Philippine Marines during the shooting incident inside the Senate of the Philippines on May 13. Di ba niya, Mr. Maravillas, may na-capture na video na naulinigan ang boses ni Jinggoy Estrada na itago yung CCTV footage. Mayroon po. Ito. Usap-usap sila with Loren Ligarda. Ayan si Aplaska. Oh. Ayan si Loren. Ay, tago niyo anya yung CCTV. Sabi ni Jinggoy. At inamin mga kababayan ni Jinggoy Estrada, siya yun, yung nagsabing itago yung CCTV. Pero may palusot siya. Yan yung kanyang palusot. Oh. Malinaw na ang aking sinabi ay pagsang-ayon sa naging usapan na i-secure at pangalagaan ang CCTV footage na maaring magsilbing malagang ebidensya sa insidente ng pamamaril. Ngayon, ang tanong, asan yung CCTV? Sabi ni Aplaska, wala niyang footage. So that is consistent sa sinabi po ninyo, Jinggoy, na itago, hindi para maging ebidensya, kundi talagang itago. Di ba? Para walang ebidensya. Hindi itago para may ebidensya, kundi itago para walang ebidensya. Malinaw. No CCTV footage capturing OSAA Marines during Senate shooting, sabi ni Aplaska. Nagkakabukingan na mga kababayan na it's really a stage. Moro-moro, sarsuela ng intensyon mga kababayan. Makatakas si Bato de la Rosa at i-disrupt yung Senate activities. Kasi trinansmit na po yung impeachment cases, ang impeachment, articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Nakita ninyo, may deflection na po, distraction. Distracted na ngayon ang Senado. Pati yung media ngayon, ang issue pinag-usapan, ito pong nangyari na alleged shooting. Potokan mga kababayan sa Senado. Hindi na doon sa articles of impeachment, yung accountability ni Sara. So na-achieve nila yung kanilang objective. Kaya po, si Bam Aquino nag-file ng isang resolution para imbestigahan po ito. Ito ngayon ang latest na balita, 45 minutes ago, reported by PTV. Inihain ni Senador Benigno Bam Aquino IV ang Senate Resolution number 397 na humihiling ng masusing imbestigasyon sa insidenteng naganap sa loob ng Senado upang mabigyan linaw ang nangyari at matukoy kung may pagkukulang sa umiiral na mga batas, security protocols
at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Binigyan din ng senador na walang lugar ang pagpapaputok ng baril, armadong komprontasyon o anumang uri ng karahasan sa loob ng Senado. Correct, mga kababayan. Kanina sabi natin doon sa Life with TM, yung Congress ang magsagawa ng investigasyon dito para yung Senado i-abolish na lang. Kasi pinamamahaya na po ng mga masasamang loob, kanlungan ng mga pugante. Di ba? At aros napakarami nitong mga senador, may mga kasong plunder, mga kasong korupsyon at crimes against humanity. So panahon na i-abolish natin yung Senado. Congress na lang ang mag-function, mga kababayan, kasi sinira na nitong mga Duterte senators ang ating institusyon na dati kapitapitagan during the time of Jokno, Salonga, Tamano. Di ba, mga kababayan? Sinira nitong mga Duterte senators ang reputasyon, ang dignidad ng Senado sa kakaprotect nila kay Sara Duterte sa mga Duterte, mga kababayan. Naging Duterte Senate. Hindi na po senador ng mga mamamayang Pilipino. So, mag-sacrifice na lang yung mga matitining senador, di magkandidato na lang sila, member of the parliament, tipid pa sa gastos, parehas man yung sweldo. Yung sweldo ng senador at congressman, parehas man lang po ang salary grade niyan. O di ba? Co-equal nga. Unicameral na lang. So mabuti, mga kababayan, na nag-file ng resolusyon itong si Bam Aquino. Sabi ko nga, sa Congress dapat magsagawa din ng inquiry. Pero kung mag-i-inquiry si Bam Aquino kasabay ng impeachment laban kay Sara Duterte, o di pwede naman yan na schedule. May impeachment trial, tapos may committee hearing, mga kababayan, on the sideline. Para matuldukan na po itong mga pang-abuso nitong mga Duterte senators. Sinalaula na ang Senado, mga kababayan. Yung IBP, nagpalabas na ng statement. Kinukundina itong nangyaring drama sa Senado na malamang orchestrated po ito ng mga Duterte senators mismo. Ito na yung statement ng Integrated Bar of the Philippines, mga kababayan. Sabi dyan, the IBP views the reported shooting at the Philippine Senate with grave alarm as a cornerstone of our democracy. Any violent incident inside this institution, especially amidst the ICC warrant against Senator De La Rosa, impeachment proceedings and leadership transitions, threatens the very fabric of our republic. While the facts of the incident are being verified, the convergence of these volatile events must not be ignored. We caution against any forces exploiting this chaos to manufacture a crisis or provoke a constitutional breakdown for selfish political gain. Nakalata po yung IBP na ito po orchestrated. Kaya nagsulat sila ng kanilang statement. Halata naman po talaga, it is orchestrated. Kaya nga nang matanong si Alan Peter Cayetano kahapon sa press con niya, biglang nag-tantrum, biglang nagtaas ng boses, tapos hinampas yung podium. Nang tanong ni ng reporter tungkol sa possibility na it is a stage. Gawa-gawa lang para makatakas si Bato at siyempre guluhin yung Senado para i-shield si Sara Duterte. So, nasaktan si Alan Peter Cayetano, biglang na high blood. Binulyawan po yung mga reporters at sinabing, we are under attack. Alatado, mga kababayan. Sabi ko nga, kung ako nandun, sasabihin ko kaya, Mr. Senate President,
Cayetano. Tinatanong lang po namin kayo. Nagtatanong lang po ako. Wala ba kaming karapatan magtanong? That is based on facts na nagdududa yung publiko. Ngayon, itanong ko sa inyo po, Mr. Senate President, anong karapatan mo na bulyawan kami sa isang press con? Anong karapatan mo, Cayetano? Kami ang boss mo. Kami ang publiko na pinaglilingkuran mo. You are our servant and we are masters. And so, wala kang karapatan magtaas ng boses sa amin. Kung ako ang nandun na reporter po, gaganunin ko si Alan Peter Cayetano. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Kami ang dahilan kung bakit ika-senador. Doduruin ko si Alan Peter Cayetano. Hindi yan po pwede sa akin as si journalist, mga kababayan. Bulyawan ako ng isang public official. We are the sovereign Filipino people. We are supreme. All powers emanate from the Filipino people. Pagkatapos, umaastang parang hari itong si Alan Peter Cayetano. Kung ako nandun po, baka nagpang-abot kami nito ni Alan Peter Cayetano. Hindi ko siya irerespeto bilang senador. Sasabihin ko sa kanya, we are your masters. You are our servants. Umayos ka. Malamang, mapahiya siya sa akin, mga kababayan. Hindi pwede ang ganon. Maghari-hari ka dyan. Ganon dapat. Huwag tayo, mga kababayan, pabubuli dito sa mga lukong ito, mga senador. Sinisira nila yung institusyon. Tama ito. Nasulat, mga kababayan, ng IBP. While the facts of the incident are being verified, the convergence of these volatile events must not be ignored, sabi po ng IBP. We caution against any forces exploiting this chaos to manufacture a crisis or provoke a constitutional breakdown for selfish political gain. The IBP calls on the Senate to perform forthwith its constitutional duties. Neither the shadow of violence nor the pressure of orchestrated political noise, gawa-gawa, must deter the Senate's duty from fairly and independently addressing the ICC warrant issue, the impeachment proceedings, and the continuity of leadership. The Senate as an institution must stand above factional interest. We trust the Supreme Court to exercise its powers of judicial review promptly should any action violate the Constitution. The High Court remains the final bulwark against overreach and extra-constitutional maneuvers. The IBP will remain vigilant, monitoring, documenting, and acting without fear or favor. We will deploy all legal remedies to ensure the rule of law and justice and the Constitution prevail over partisan ambition. Democracy dies when citizens surrender their watchfulness. We will not allow chaos to be weaponized for power. Nakahalata, mga kababayan, yung IBP na ito orchestrated talaga. Na talagang ganon. Kaya si Alan Peter Cayetano, ginagawa niya yung pambubuli, pasigaw-sigaw. Binubuli niya yung reporter. Kung ako nandoon, Alan Peter Cayetano, never ko yun papaintulutan. Nasigawan mo ako. Magpapang-abo tayo. Sigurado yan, hindi ka namin uurungan. Pag umasta ka, para kang hari, wala ka talagang palibasa, DDS senator ka. Kaya yung ugali ng mga Duterte na mambuli, ayun, namana mo na rin, na-acquire mo na rin. Hindi maaari ang ganyan. I promise you, pag ako ang makapagtanong sa iyo at pinagtaasan mo ako ng boses, yan ang aabutin mo sa akin, Alan Peter Cayetano. I'll not call you senator anymore. Nawala ng lahat ang respeto ko sa inyo ng mga Duterte senators, mga bulok na mga senador. Sinalaula ninyo mismo ang institusyon ng Senado. I-abolish na yan na Senado.
Walang silbi sa ating mga mamamayang Filipino. Ang pinagsisilbihan ninyo isang pamilya lang, Duterte, mga bugok. Kaya tama ito, mga kababayan, paimbestigahan itong resolution. We support this resolution filed by Senator Bam Aquino. Kaya hindi natin masisisi mga reactions po. Alexander Javier, nauna nagpaputok si Mista, si Aplaska, to create the scenario that the Senate is under attack, was under attack. Yung narrative na yon, isang napakalinaw na kasinungalingan nila. Nag-create talaga sila ng senaryo, yung guluhin ang Senado, under attack, kasi trinansmit na yung articles of impeachment. Ma-divert yung attention ng mga tao to shield Sara Duterte at makatakas si Bato. Napakalinaw, pinatakas nila si Bato. Si Bato hindi nag-escape, pina-escape. Tama si Alan Peter Cayetano. Hindi natin niya pwedeng tawagin na escape. Kundi freely umalis, pwede niya siyang umalis. Kita ninyo? Admission ng mga kababayan na talagang hinayaan nilang umalis despite the presence of the warrant of arrest, legal warrant of arrest mula po sa ICC. Ganon sila katindi. Shielding their own. Kasi kaalyado nila si Bato de la Rosa, protector ng isang pugante. Itong mga Duterte senators, mga kababayan. Malinaw oh. Malinaw na ang aking sinabi ay pagsang-ayon sa naging usapan na isecure at pangalagaan ang CCTV footage na maaring magsilbing mahalagang ebidensya sa insidente ng pamamaril, sabi ni Jinggoy. Tama siya. Tinago talaga. No CCTV footage capturing OSA Marines during Senate shooting, sabi ni Aplaska. So, yung utos niya, malinaw ang mensahe. Hindi para itago yung ebidensya para sa investigasyon, kundi itago yung ebidensya para walang ebidensyang makita yung mga investigador. O, di ba? Mga kababayan, malinaw? Malinaw. Nahuli ka mo. Tago niya ang CCTV. Tingago niya para hindi maimbestiga. Itago niyo ang CCTV. Nahuli mismo sa bibig. Nahuli kam si Jinggoy Estrada. Ilabas ninyo ang CCTV para maniwala kami na hindi niyo pinatago para walang ebidensya. Para maniwala kami, pinatago mo Jinggoy para sa ebidensya na totoo na may nangyaring pag-atake sa inyo. Kasi ang narrative ng presidente ninyo sa Senado, under attack. O, tingnan natin kung sa investigasyon na gagawin ni Senator Bam, under attack o moro-moro. Para mag-create kayo ng drama dyan, makatakas si Bato at saka masabutahi yung impeachment. Di ba, mga kababayan? Ayan mandang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito po na isang ovarian cancer survivor. Si Yolitan, sabi niya po, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your orders and inquiries, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Ito naman po sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanya pong online selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.